At sa ating showbiz saksi, bukas na ang pinakaabangang kasalang Ogie Alcacid at Regine Velasquez sa Batangas. Ang sinasabing wedding of the year gaganapin sa gilid ng bundok at misulang maglalakad ang dalawa sa tubig dahil ang stage nasa ibabaw ng infinity pool. Mula sa Batangas, may saksi exclusive si Nelson Canlas. Wala pa man ang mismong kasal, bakas na kay Regine Velasquez ang excitement sa pag-iisang dibdib nila ni Ogie Alcacid bukas. Dumating siya magdadapit hapon dito sa Terasa de Punta de Puego sa Nasugbu, Batangas para sa wedding rehearsals na eksklusibo kong nasaksihan. Excited na ang lahat ngayon dito sa wedding rehearsals ni Ogie at Regine dahil bukas ay masasaksihan na natin ang isang napakalaking milestone sa love story na marami ang nag-aabang sa atin. Kompleto ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan ni Regine at Ogie. Namataan ko sina Jaya at Michael V. Gayon din ang dating asawa ni Ogie na si Michelle Van Aimeren. Naroon din ang anak ni Ogie kay Michelle na pawang bahagi ng entourage. Breathtaking ang view sa venue ng kasal. Ang exchange of wedding vows kasi ay gagawin sa gilid ng bundok kung saan naroon ang isang infinity pool na nilagyan ng isang clear stage na lalakaran ng dalawa. That alone poses a lot of challenges where to put the cameras kasi nga katabi mong bangin. Okay? Dun sa ano naman sa wedding sa reception naman tabing dagat. Matinding preparasyon daw ang inilaan sa tinatayang Wedding of the Year. 150 guests kabilang na si President Noynoy Aquino. Natatayong abay ang makakasaksi sa pag-iisang dibdib ni Ogie at Regine. Ang wedding reception naman ay gagawin sa beachfront at inaasahang dadami pa ang darating dito. Mapapanood naman ang ating mga kapuso ang kabuuan ng wedding ceremony pati na ang ibang exclusive clips sa darating na linggo ng gabi sa A Duet to Forever sa Sunday night box office dito lang sa GMA. Hindi lang yung ceremony makikita nila, makikita na lahat yung behind the scenes, yung paano nang nabuo yung konsepto ng kasal, yung story ni Ogie at ni Regine. So yung buong special na yun na mapapanood nila sa 26. Mula dito sa Nasugbu, Batangas, Nelson Canlas ang inyong saksi. Excited na rin ang mga fans ni Ogie Alcacid at Regine Velasquez sa kanilang kasal. Ang ilan sa kanila nagpahatid na ng pagbati sa pamamagitan ng Twitter. Sabi ni Micah, best wishes to my idols Regine Velasquez and Ogie Alcacid on their wedding tomorrow. I'm very happy for them. Nagpadala rin ng message si Jen 091482. Sabi niya, best wishes for them. They both deserve to be happy. Congratulations. Ikinatuwa rin ni Kichard Miel ang pinakaabangang wedding ng songwriter at Asia Songbird. Sabi niya, I'm happy sa aking favorite singer na si Miss Regine Velasquez. Best wishes for both of them. God bless. At kagabi pinahagi sa inyo ng saksi ang ilang recipe na madaling gawin pang Noche Buena. Ngayong gabi naman, hatid namin ang mga instant Noche Buena. Ang aking report, una sa saksi. Tatlong tulog na lang Noche Buena na, pero dahil abala pa sa trabaho, mukhang mahihirapan daw si Wilhelmina Tabliago na makapagluto ng iba't ibang putahing pang Noche Buena para sa kanilang mga bisita. Kaya naman ito ang kanyang solusyon. Masyadong ma-hassle kasi papalengke ka pa, prepare mo pa lahat yung gagamitin, prepare yung food, lahat-lahat na. So, it's better na magpa-cater na lang para madali, walang pagod. Simple man o ang grande, talagang hindi mawawala sa ating mga Pinoy ang paghahanda tuwing Noche Buena. Kaya naman para sa mga tulad ko na talaga namang abala at nagtatrabaho pa rin kahit bisperas na ng Pasko at walang panahon para makapaghanda, may mga alternatibo naman para masigurong masusunod pa rin natin ang tradisyon ng paghahanda tuwing Noche Buena. Sa restaurant ito sa Tomas Morato, Quezon City, pwedeng magpa-cater ng isang buong Noche Buena package. Katunayan, 6 na set menu ang pwedeng pagpilian. Ang 10 putahe halimbawa, para sa 12 tao, aabot sa 4,000 pesos. At ngayong Pasko, may 16 pa silang bagong putaheng idinagdag sa kanilang menu, kabilang na mga sinasabing pampaswerteng pagkain. Nag-order sila syempre ng noodles kasi pang ano yan long life noodles no? And then, nag-order rin sila sa amin ng Gabi Cake. Kasi ang Gabi Cake, sabi ng mga geomancers, siya ang luckiest dish ever produced. Yung third naman, fish. Kasi, syempre, ang fish, yes, usually any fish naman siya Mas, parang, ano lang, pang long life siya.
Pero kung hindi nyo type ang mga set menu, pwede naman daw mamili sa iba pa nilang mga putahe na maaaring i-take out o di kaya ipa-deliver sa mang lugar sa Metro Manila sa mismong bisperas ng Pasko. Talagang kinikater talaga namin yung mga people na talagang every year na talaga na hindi sila nagluluto. Pag gagawa ka sa bahay, talagang hassle talaga eh. It's it's not as simple as you're gonna cook all your dishes in like an hour or 2 hours. Pero gaya ng paulit-ulit nating sinasabi, di bali ng simple ang handa, basta't naisa sa puso natin ang diwa ng Pasko. Ako si Marizu Umali, ang inyong saksi. Tumulong sa pagsasaayos ng lipunan, yan naman ang hamon ni Pangulong Noynoy Aquino kay Senador Antonio Trillanes IV. Matapos siyang pasamantalang palayain ng korte. Excited naman ang staff ni Trillanes sa kanyang napipitong pagpasok sa Senado. Saksi si Chino Gaston. Ang pagdating ng ina ni Senador Trillanes IV sa bahay ng biyenan ng Senador sa Antipolo City ang kumumpleto sa biglaang family reunion ng mga Trillanes. Bukod sa fruitcake na paborito raw ng anak na 7 taong nakulong, may bounding simpleng wish si Ginang Feli Trillanes para sa Senador. We always pray that everything will come out as what has people been expecting from him, ano? Sabi ko, parang too much expectation. Kagabi pa raw nagsimulang nagdatingan ng mga kakilala ni Trillanes sa Antipolo matapos pagbigyan ng korte ang petisyon niya para sa provisional release. Pero hindi muna pinasulyap sa media ang masayang pagkikita ng pamilya Trillanes. Kabilang ang mga kapatid ng senador na sina Antonia, Antonio II, Antonio III at bunsong si Dominic. Pakiusap lang niya kung po pwede, itong araw na ito kung pwedeng ibalato nyo na sa kanya kasi 7 years and 5 months siyang nakadetain na hindi niya nakasamang ganito yung pamilya niya. So kung siguro kahit itong araw lang na ito daw, pagbigyan niyo na siya. Bukas, magpupulong sina Trillanes at Senate President Juan Ponce Enrile. Presented to him the problem of the Senate that we are short of members because we have 1 vacancy. Senator Lacson is not here, and so Senator Trillanes is under confinement. So out of 24 senators, only 21 are working. At dahil ready na ngang magtrabaho sa Senado, excited na rin ang staff ni Trillanes. Taon-taon na raw naman daw nila inaayusan ang opisina ng senador. Pero ngayong Pasko, sa wakas ay posible na silang makapag-picture kasama siya. First time niyang mauupuan yung kanyang office kasi ang dami nagpapapicture dyan ng mga tao pag dumadalaw. Siya mismo hindi pa niya nauupuan yung office niya. Today, mauupuan niya na yung office niya pag dumating siya. May mensahe rin si Pangulong Noynoy Aquino na kasabay ni Trillanes na upong senador noong 2007. May labas siya hindi niya naigawa ng 3 taon tungo sa pagpasayos po natin lipunan. Chino Gaston ang inyong saksi. Naging madamdamin ang misang inialay para sa mga biktima ng sunog sa isang pension house sa Tuguegarao, Cagayan noong Linggo. Ginawa ang misa sa gymnasium ng University of La Salette sa Santiago City, Isabela kung saan nakalagak ang 14 sa mga biktima. Dumalo sa misa ang mga nursing student, kabilang na ang mga kasamahan ng 10 estudyanteng nasawi sa sunog. Isinailalim naman sa stress debriefing ang mga survivor ng sunog. Isasama rin sa debriefing ang mga guro at magulang na naapektuhan sa insidente. Hiniling na rin ng eskwelahan sa Professional Regulation Commission Region 2 na payagang mag-retake ang mga estudyanteng nakaligtas sa sunog. Ayon sa tagapagsalita ng pamantasan, posibleng hindi nakapag-concentrate ng husto ang mga survivors sa exam dahil sa stress at trauma. At sama-sama natin saksihan pagkakasulat ng scientific name ng mga hayop at halaman sa bagong perang papel, pinuna. Matapos dumating sa bansa ang Phil-Irish star ng Glee na si Darren Criss, kaniyang co-star na si Mark Salling, sa Boracay naman magpapasko. At si BCP, pinayuhan ng mga ninong at ninang na nagtatago sa kanilang mga inaanak. Balitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.